Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma, April 6, 2025. Kumusta po kayo sa araw na ito? Dalangin ko ng bawat sa inyo ay sa mabuting kalagayan. Mga kapatid, welcome muli sa ating social media pulpit na Salmod Salita. Ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 8 verses 1 to 11. At sa ebanghelyong ito, si Jesus muli ay pumarap sa isang patibong, sa isang trap sa magitan ng mga ginagawang ng mga parisiyong ito at ng mga eskriba. Ay naisip nila na mayroong sila gamitin laban kay Jesus. At ang ginamit nila sa ebanghelyong ito ay isang babae na nahuli sa kasalanan sa pakikiapid. Kaya sabi nila, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law of Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" Alam naman nila kung ano ang dapat na gawin. Subalit tinanong nila si Jesus upang makita nila na si Jesus ay talagang hindi sumusunod sa mga kautusan. Subalit, hinilay nasahan na ginawa ni Jesus ay kakaiba. Simple lang ang ginawa ni Jesus. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Mga kapatid, ano kaya ang isinulat ni Jesus sa lupa? Bakit ang mga taong ito mula sa matatanda ay nagsialisan at walang sino man sa kanila ay kumuha ng bato upang batuhin ang babae na sinasabi na nahulin sa akto sa kasalanang pakikiapid. Marahil ay naramdaman nila na lahat sa kanila ay mga makasalanan. Naramdaman nila na sila rin ay may mga pagkakasala, kaya hindi nila inisip na sila ay may karapatan na parusahan ang babae. Mga kapatid, ang ebanghelyong ito ay pinapakita ng ating Panginoon ang nangangibabaw ang kanyang habag at awa sa lahat ng mga makasalanan. Sabi ni Jesus, "Ako rin, neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Sana sa buhay natin na hindi tayo madali na humatol, umusga sa ating kapwa na nagkakasala. Datapwat umira sa atin ang awa at habag para sa kanila. Hindi mo sinasabi na ating ebanghelyo na kasalanan ay dapat itolerate, no? We continue loving the person, but we have to hate the sin. Sabi pa nga, love the person but hate the sin. Mga kapatid, sa ating pagpasok sa mahal na araw, sa sunod na linggo, naway lagi natin ipaalala sa ating sarili ang awat habag ng ating Panginoon. Bagamat lahat tayo ay may mga pagkakasala sa Panginoon, ay napakahalaga na isipin natin na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. At hayaan natin Panginoon na kanyang awat habag ay ihatid tayo sa tunay na pagbabago ng ating sarili. So again, a blessed
Sundays yung lahat. Naway ingatan kayo ng Panginoon kasama yung mga mahal sa buhay sa araw na ito. And I invite you to share this Salmo Salita video sa inyong mga kaibigan sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. At naway ang Panginoon na siyang punot habag ay patuloy na maghatid ng pagpapala sa bawat isa sa inyo. And of course, rest assured of my prayers for each one of you. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat.